kanyang pinalitan. Eto naman, oo, si Tito Soto mukhang sinapul si Chis Escudero. Dahil kung nung ano daw, nung araw na panahon ni Chis Escudero na siya ay ano ba tawag dito, Senate President, mukhang hindi ginamit yung salitang portweed. Alam mo yon? Apo. Ngayon, ang patama o panapol naman ni Tito Soto, siya naman ay gagamitin niya yung portweed ngayon. Pakinggan natin. Tila may patama sa kanyang pinalitan sa pwesto si Senate President Tito Soto kaugnay sa posibleng pag-akyat ng isang impeachment case sa Senado sa Pebrero. Tiniyak ni Soto na aaksyonan niya ang kaso forthwith. Matatandaan noong nakaraang taon sa ilalim ni dating SP Chis Escudero. Inabot ng ilang buwan bago isa lang sa plenaryo ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So, nanganganib ngayon si Sara dyan. Sa palagay ko, kasi iba naman ang sitwasyon noong nakaraan dahil una, kinwestiyon yung impeachment complaint sa Korte Suprema kaya nagkakaroon ng legal reasoning na intayin mo na, kesyo ganito. Kaya lang ni-resolve na ng Korte Suprema yan eh. So ang tangi na lamang mangyayari dyan ay sakaling hindi baguhin ng Korte Suprema yung sinasabi niyang magiging proseso bago isampa ang impeachment mula sa House papunta sa Senate, ay obserbahan lang yun kung saan kailangan bigyan ng kopya kung sino man yung ini-impeach, Vice Presidente, Presidente at sasagutin. At kung ano man ang sagot niya, nung nabanggit ko nung isang araw, ito po ay numbers game. So rightly or wrongly, pagka nag-decision ang mayorya, either 1/3 or majority ng members ng House na isulong ang impeachment complaint sa Senado, wala nang makakapigil dito. Yun. At pagdating naman ito sa Senate, kung may commitment at wala namang dahilan para din i-dribble ito, talaga namang matutuloy at matutuloy na yan. So, ang punto kasi, attorney dito, ni Tito Soto at yung mga manonood, kung etong si Chis Escudero nga, ay dribble niya. Ibig sabihin, pinatagal ng pinatagal, imbis na inumpisan agad yung proseso ng impeachment trial o yung paglilitis kay Sara Duterte, mukhang mukhang pinagliban-liban niya, parang pinending-pending niya. Ngayon, eto na ngayon ang banat naman ni Tito Soto. Ang parang gusto niya sabihin sa taong bayan, ay iba ako kay Chis Escudero. Si Chis Escudero mukhang kulang nila sabihin ganun Mukhang merong interest kay Sara, parang ganon. Kaya ganon na nangyari, pero ako wala akong interest kahit kanino. Kaya kapag yan ay dumating na ang Pebrero at naumpisan na yan, agad-agad kong tutugunan at maumpisan ang paglilitis kay Sara. Parang ganon. Dahil gaya nga ng sinabi ko, beyond Tito Soto, yan ay isang constitutional mandate. Ibig sabihin, utos ng saligang batas na dapat yan ay itinutuloy naman talaga. Yun. So, tingin ko yan, matutuloy at matutuloy. Ang magandang katanungan dyan, sakaling ito po ay matuloy, ito enough na ba yung 2 taon para matapos? O ano ba yung magiging outcome? Kasi posible rin nga na kung ituloy yan, mag-resign ang impeachable officer. At pag nag-resign, yung kanyang removal from public office at yung kanyang prohibition para tumakbo ulit, mawawala na. So madami pa rin pwede mangyari. So pwede rin hindi matuloy? Pwede rin hindi matuloy dahil pwede rin mag-resign ang inuusig ng isang impeachment case. So ibig sabihin ni attorney, mga kababayan, kung sakali pala na umabot ng sukdulan na hindi na alam kung saan pupunta si Sara o hindi niya na alam kung anong gagawin niya, pwede niyang option at pwede niyang gawin yung mag-resign na lang para makatakbo uli. Kung tingin niya hindi niya makuha ang numero. Kasi again, ang impeachment proceedings po numbers game Kung maaalala ninyo nga, ulitin ko, yung impeachment ni Justice Corona, yung mga pumigil doon, Bongbong Marcos, Arroyo, Joker Arroyo, at saka si Senator Miriam na napaka-sound ng kanilang legal reason. Pero
wala pa rin eh. Ang desisyon ng mayorya ay convict eh. So natuloy pa rin yung conviction. So numbers game siya. Ibig sabihin ng numbers game, paramihan ito ng mga senador na tingin ng magkabilang panig mas marami sila. Halimbawa, mas marami ang papabor na wag nang ituloy ang impeachment trial at mas marami ang gusto ituloy ang impeachment trial. Parang ganun yung nangyari nitong huli. No? Ngayon, siguro para sa alam ng ating mga masugid mong makikinig, ang impeachment proceedings po, pagdating sa matters in impeachment proceedings, yung sa trial, the Senate po is supreme. Ibig sabihin na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang desisyon ng Senate Impeachment Court. Pero dahil po supreme yan, dahil yan po ay kanilang duty. Pero bakit attorney, yung motion ni Sara Duterte sa Korte Suprema na kuni-question yung legalidad ng kanyang impeachment complaint laban sa kanya ay nag-prosper. Kasi ang kanya pong challenge dun ay hindi naman yung wisdom ng pag-uusig sa kanya, kundi yung proseso. Simple process lang yung naging issue doon. Bakit? Sa isang administrative proceedings, may tinatawag tayong due process kung saan binibigyan ka ng pagkakataon na marinig. Ngayon doon sa kaso ni BP Sara, ang nangyari, hindi na siya binigyan ng kopya, diniretso na eh. Nagbotohan na eh. So parang sabi ng Korte Suprema, doon sa rules ng House, dapat ba na iibahin mo kung may 1/3 na at versus sa kung wala pang 1/3 kung ang boto dapat ba majority, kasi pagka majority dapat ang boto usually pinipurnish yan, pinasasagot. Pero doon sa rules ng House, basta may 1/3 vote na hindi na daw kailangan, parang ganon. So sinabi ng Korte Suprema na yung inyong rules dinidiscriminate, nagbabiolate ng tinatawag nating equal protection clause. So maging Sara man o hindi man, dapat binibigyan ng equal na protection. Hindi so, lang na naging hindi lang para kay decision. Sara. Hindi naman to Sara lang eh. Ito ay sa lahat ng pwedeng ma-impeach in the future. So andyan din ng ombudsman kung sakaling hindi kasundo ang mga susunod na maupo, i-invoke din yan. So dahil nga sa mahabang panahon yung impeachment tila na weaponize. Ibig sabihin, pagkaaway ka, impeach kita. So, parang sabi ng Korte Suprema, tama na yan. Kailangan ayusin natin magkaroon ng prosesong maayos. Yun. Ayan maliwanag Abogado natin yung nagpapaliwanag dito, kaya alam nyo na. Ito may tanong maganda Alin? Kung sakali ba daw mag-resign si Sara, wala na ba daw pwede magkaso? Yan, ito magandang tanong kasi pag kayo naman nag-resign bilang Vice President o bilang isang impeachable officer, nag-resign ka, hindi ka na impeachable officer. At kung hindi ka na impeachable officer, kung pakasuhan ka ng isang criminal case, Pwede na. Kaya lang, sa haba ng proseso, hindi natin masasabi kung gaano ito magpo-prosper o hindi. Kasi ang criminal case, kung bakit ang isang impeachable officer ay tila it's a legal question kung dapat ba makasuhan. Kasi pag criminal case involving a public official, mayroong removal from office. Impeachable ka nga. Kung impeachable ka, only by impeachment ka pwede ma-remove. So hindi pwede indirectly through criminal prosecution. Iyon. Pwedeng sampahan ng kaso, pero yan mag-aantay pa na mawala siya sa pwesto. Para ang presidente, ganun din, Tila ganun. So tila it's ganun. a legal issue. So marami pa rin nga hindi nakakaalam na akala nila ang vice presidente ay hindi impeachable offense yung kanyang yung kanyang kaso. Ang presidente iba naman, meron tinatawag na immunity from suit. Absolutely, habang pangulo ka, hindi ka pwedeng kasuhan ng kahit na ano pa man dahil busy ka sa paglilid ng taong bayan. So, hindi ka pwedeng kasuhan kung presidente. Kung vice president ka? Kung presidente, pwedeng ang makasuhan kahit criminal case. Pero whether magpo-prosper o hindi, yun yung issue. Kasi pag nag-prosper yan at tinanggal mo dahil yun ang consequence ng isang criminal case, di parang tinanggal mo siya na hindi mo pwedeng gawin indirectly. Kasi pwede lamang siyang matanggal sa pamamagitan ng impeachment.